Ngayong Mother's Day, paano ipagdiriwang ng isang anak ang espesyal na araw na ito kung ang kanyang pinakamamahal na ina ay pumanaw na? Isang lalaki na taga Cavite ang may kakaibang paraan para parangalan at patuloy na maalala ang nanay na namayapa. Panghabang buhay na marka sa katawan ang inukit ni Tuwi na galing mismo sa huling sulat ni Mama. Dalawang liham. Pero sa pagsulat, magkaiba ng paraan. Hindi rin pareho ang pinagsulatan. Ang una, sa papel. At ang ikalawa, sa katawan. Dalawang liham, pero iisa ang pinagmulan mula sa isang ina na nagmamahal. Abril ng taong ito nang mapagdesisyonan ng 24 years old na si Vincent John Tuebeo o si Tui mula Bacoor, Cavite na magpalagay ng tattoo sa kauna-unahang pagkakataon. Aminado si Tui, masakit ang bawat tusok ng karayom na tumatagos sa kanyang balat at katawan. Pero wala nang mas masakit pa daw sa nararamdaman niyang pangungulila sa kanyang yumaong nanay. Pangalawa si Tui sa tatlong magkakapatid. Huwag na kayo mag-awan. Kumain na kayo. Mga bata pa lang daw sila nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanilang nanay ang mag-isang nagtaguyod sa kanila. Mabait pero madisiplina daw ang kanyang mama, Joy Ann. Si mama po, siya po yung klase ng nanay na talagang madisiplina na magulang. May pagkamahigpit po talaga si mama. Before, hindi ko ma-appreciate. Siyempre, nagagalit ako as a kid. Nagtatampo kapag napapagalitan. Minsan po namamalo si mama kasi syempre tatlo po kami magkakapatid. At the same time po, yung age po kasi namin nun, yung mga makukulit na po talaga, 7 tas 12 years old. Tapos si mama po syempre stress din po sa school. At the same time, solo parent. Pilit na pinagkakasya noon ni Joy Ann ang kanyang oras sa pag-aalaga sa tatlo niyang anak at ang pag-aaral niya ng kursong nursing. That time po is nag-aaral, nag-aalaga po sa aming tatlo. Minsan po dumadating pa sa time na kahit break time niya sa school, pipiliin niya pong umuwi muna saglit sa amin para bilhan kami ng pagkain. Talagang naramdaman namin sa kanya yung aruganong ina. Kasi never kaming nakaramdam ng gutom, never namin pinroblema yung dapat problema lang ng magulang. Hindi namin na-feel na meron na naghihirap kami or may kailangan na kami financially. Hindi namin naramdaman lahat yun. Talagang kinimkim niya lahat. Maaga ring itinuro ng kanilang mama sa kanilang magkakapatid kung paano tumulong sa mga gawaing bahay. Lahat sila may toka na dapat gawin. Maaga niya po kaming minulat na sa pag-aasikaso ng gawaing bahay, magsaing, maglinis, para in case po na hindi niya na po kaya sa sobrang pagod, andun pa rin po kami para ma-maintain yung cleanliness ng bahay namin. Ako naman po, maski po yung mga paglaba po ng underwears ko, mga 7 years old pa lang po ako, 5 years old po, pupunta po ako sa tuwing naglalaba po si mama. Maski po simple na pagpunas ng lamesa pagkatapos kumain, lagi niya po kaming tinuturuan talaga. Pero lingid sa kaalaman nilang magkakapatid, ang pagtuturo pa lang iyon ng kanilang mama Joy Ann na marunong silang tumindig para sa kanilang sarili at may alam sa buhay, ay paraan ng kanilang ina para ihanda sila sa matinding dagok na kakaharapin ng magkakapatid. Kung ano, may sasabihin sa inyo si mama. Ano po yun? May sakit
Ang nasa ospital si Joy Ann, ang pangungulila ng magkakapatid, pinupuna ng kanilang ina sa pamamagitan ng mga sulat. I love you, Nak. Proud ako sa inyo ni Kuya Brian kasi marurunong na kayong magdasal. Pero ang sulat na ito mula sa kanyang nanay, hindi na nasundan pa. Miss you. Love, Ma. Bilin na animoy para na ring nagpapaalam. Makalipas ang 2 buwan na pananatili sa ospital ng kanilang mama Joy Ann, ay binawian na ng buhay ang kanilang ina. Hinding-hindi malilimutan ni Tuwi ang araw kung kailan inilibing ang kanilang mama. Dahil iyon din ang araw ng kanyang ika-10 kaarawan. Nung time po na yon na nilibing si mama ng birthday ko, hindi ko na po nagawang ngumiti nun the whole day eh. Kasi from morning pa lang na binuhat siya, umiiyak na po ako nun hanggang sa pag-uwi. Talagang chini-cheer up na lang po kami ng mga kamag-anak namin na nakapaligid po sa amin na kaya mo yan, condolence. Pero hindi po kahit anong cheer up po nila, parang hindi po talaga ako ngumiti that time kasi hindi ko po kaya talaga maging masaya eh nung time po na yon. So ang pinaka na-feel ko lang po nun talaga is sakit, thinking na kahit anong birthday pa yung dumating, kahit pagbalik-balik na rin pa yung mundo, hindi na po babalik yung mother ko, lalo na para i-celebrate yung birthday ko with me. Habang naglilinya ka. First time ko lang makapagtattoo talaga ng ganun, tapos buong letter pa. Makalipas ang mahigit 1 buwan, naghilom na sa wakas ang tato ni Tuwi. Pero ang kirot na kanyang nararamdaman, simula nang pumanaw ang kanyang mama na mahigit 1 dekada na ang nakalipas, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala. Si Bea, nagbabalak ding magpatato at naiisip niyang gawing disenyo ang date naman ng birthday niya at ng kanyang ina. Ayaw daw niyang mabura o makalimutan ang mga magagandang pinagsamahan nila ng kanyang nanay kahit sa maikling panahon na lang. Ngayon pong ilang years na po, medyo nakakalimutan na po namin. Sadly, maski po yung boses ng nanay ko, minsan po yung mukha ng nanay ko nakakalimutan na sa sobrang tagal. Which is, ayun nga po yung kinakatakutan namin. 14 na taon na mula nang namayapa si Joy Ann. 14 na taon na rin silang nangungulila sa aruga at kalinga ng kanilang mama. Kung may paraan lang sana para bumalik ang nakaraan, gagawin nila. Makasama lang ulit ang unang taong nagturo sa kanila para maging matibay. Lagi po namin inisip ni Kuya. Kuya po kami 3 magkakapatid. Dahil na po kapag nasa middle kami ng problema, siguro kung andito si Mama, iba yung buhay natin. Ito na lang din po yung pinakahuling memory na bagay na galing po kay Mama. And naging importante po siya sa akin kasi siya rin po mismong gumawa nito. Kaya naisipan ng magkakapatid na gumawa rin ng sulat sa kanilang ina.
Hindi man ito mababasa ng personal ng kanilang Mama Joy-Ann, ang sulat ng kanilang pasasalamat at pagmamahal sa kanilang mama. Walang duda sina Bea at Tuwi na mababasa at makakarating ito sa kanilang nanay sa langit. Ngayong nakaukit na sa katawan ni Tuwi ang mga salita at kataga ng huling sulat ng kanilang mahal na ina, wala na siyang pangamba na lumipas man ng ilan pang dekada. Matunaw man ng panahon ang orihinal na sulat na papel, hindi na kailanman mawawaglit o mabubura ang alaala ng kanilang Mama Joy-Ann sa kanyang puso't isipan. Permanente na niya itong bitbit sa katawan na dadalhin niya hanggang sa kabilang buhay at sila'y magsamang muli